Horror Stories by Forest Secrets. Alas 12 na ng gabi nang matapos ang huling biyahe ni Mang Tonyo. 20 taon na siyang nagmamaneho ng pampasaherong jeep sa rutang bayan papuntang liblib na barangay. Sanay na siya sa katahimikan ng madaling araw. Sanay na rin siyang makarinig ng kung ano-anong kwentong tungkol sa multo sa kalsada. Pero hindi siya kailanman naniwala. Para sa kanya, lahat ng iyon ay kathang-isip lamang. Habang binabaybay niya ang madilim na highway, ay napansin niyang wala nang sasakay. Tahimik ang paligid at tanging tunog lang ng makina at huni ng mga kuliglig ang naririnig niya. Last trip na talaga. Bulong niya habang hinihigop ang malamig na kape. Nang malapit na siyang makarating sa lumang tulay ng San Isidro, ay may nakita siyang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakaputi ito, mahabang buhok at nakatungo. Hindi niya halos makita ang mukha dahil natatakpan ito ng buhok. Huminto siya. "Manong, pwede po bang sumakay?" Mahinang tanong nito. Tumangulang si Mang Tonyo. Tahimik na umakyat ang babae at umupo sa pinakadulong bahagi ng jeep. Hindi na ito nagsalita pa at hindi rin gumagalaw. Habang umaandar ang jeep ay napansin ni Mang Tonyo sa salamin na tila hindi man lang umiindayog ang babae kahit lubak-lubak ang daan. Parang estatwa lang ito. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumaba ang temperatura. Naglamig ang kanyang mga kamay at biglang namatay ang radyo. Kasunod nito ang kakaibang amoy. Amoy basang lupa at amoy bulok na bulaklak. Napakunot noo siya. Sinulyapan niya ang babae sa salamin. Nakatungo pa rin ito at hindi gumagalaw ni hindi man lang humihinga. At biglang, "Manong." Mahina ngunit malinaw ang boses nito. "Huwag po kayong lilingon." Kinabahan siya. Bakit ang tanong niya sa kanyang isipan? Makalipas ang ilang segundo, may narinig siyang kumakatok sa bubong ng jeep. Akala niya sangalang ng puno, ngunit paulit-ulit ito at mas lumalakas pa. Pagkatapos nun ay may narinig siyang tila may naglalakad sa bubong. Parang may mabigat na paa. Huminto ang kanyang paghinga, hindi na siya mapakali at biglang nagsalita muli ang babae. "Huwag na huwag kayong titingin sa itaas." Saad nito at lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Pinisil niya ang manibela at biglang may dumulas na mahabang buhok mula sa gilid ng windshield. Unti-unti itong bumaba, mahaba, maitim at basang-basa. Parang may taong nakadapa sa bubong ng jeep. Nanigas si Mang Tonyo ng mga sandaling iyon. Narinig niya ang mabagal na paghinga mula mismo sa ibabaw niya. Nanginginig na ang kanyang kamay at biglang bumukas ang ilaw sa loob ng jeep. Mag-isa lamang dapat ang babae, pero sa salamin ay may nakita siyang mga anino. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 10. Lahat ay nakaupo, tahimik, at lahat na rin ay nakatungo. Parang mga pasaherong naghihintay. Napapikit siya
Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, isa lamang ang nakaupo, ang babaeng nakaputi. Huminga siya ng malalim at ang akala niya ay tapos na. Ngunit napansin niyang wala nang refleksyon ang babae sa salamin. Bakante ang upuan pero sa likuran naroon pa rin siya. Mabagal itong tumayo, isa-isang hakbang palapit ng palapit. Hanggang maramdaman niyang may malamig na hininga sa kanyang batok. "Manong, bakit niyo po ako iniwan noon?" Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya kilala ang babae at biglang tumawa ito. Mahina hanggang lumakas, hanggang maging sigaw na. Kasabay noon, nag-flicker ang lahat ng ilaw. Namatay, bumubukas, namamatay ulit at bumubukas. At sa bawat sindi, mas malapit na ang babae, hanggang halos nasa tabi na niya. Hindi na niya mapigilan ang paglingon. At doon niya nakita, wala itong mukha. Puro itim na butas at mula sa leeg nito ay may tumutulong dugo. Napasigaw siya at bigla niyang inapakan ang preno. Sumalpok ang jeep sa harang ng tulay. Nagdilim ang lahat. Nang nagkamalay na si Mang Tonyo ay nasa ospital na siya. Sinabi ng mga pulis na maswerte siyang nabuhay pa. At ayon sa investigasyon, mag-isa lamang siyang bumiyahe. Wala ring bakas ang sinasabing pasahero. Walang babaeng nakita sa CCTV. Wala ring bakas ng ibang tao sa loob ng jeep. Ngunit may isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa pinakadulong upuan, may basang bakas ng paa at may lumang pitakang natagpuan. Sa loob nito ay may litrato ng isang dalagang nakaputi, kasama ang balita sa dyaryo. Dalagang nasawi matapos maiwang naghihintay ng huling jeep. May petsa, 20 taon na ang nakakalipas. Parehong araw, parehong oras, parehong tulay. Mula nga noon, hindi na muling nagmaneho si Mang Tonyo. Ngunit may mga tsuper pa ring nagkukwentuhan. Kapag hating gabi na at ikaw ang huling bumabiyahe sa tulay ng San Isidro, may isang babaeng nakaputi ang papara. Tahimik siyang sasakay. Hindi kanya gagalawin, hindi kanya sasaktan. Isa lang ang hinihiling niya. Huwag mo siyang iiwan. Dahil kapag iniwan mo siya, hindi na ikaw ang magiging huling pasahero. Ikaw na ang magiging susunod na maghihintay sa gilid ng kalsada. May mga tawag na hindi dapat sinasagot, lalo na kung ang tumatawag ay matagal nang patay. Nangyari ito sa isang lumang gusali ng opisina na halos 50 taon nang nakatayo. Sa araw, karaniwan lamang itong gusali. Puno ng empleyado, ingay ng mga printer at tawanan sa pantry. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng hating gabi ay nag-iiba na ang lahat. Unti-unting namamatay ang mga ilaw sa bawat palapag. Humihina ang ugong ng mga aircon at ang mahahabang pasilyo ay nababalot na ng katahimikang parang may naghihintay. Noong gabing iyon, si Marco, isang bagong empleyado sa night shift, ang naatasang magbantay sa lumang record room. Habang inaayos niya ang mga dokumento, ay may napansin siyang isang lumang telepono sa sulok.
Kupas ang kulay nito. May makapal na alikabok, baluktot na ang kordon, at tila ilang dekada nang walang humahawak dito. Napansin niyang wala na itong nakakabit na linya. Naputol na ang kable. Parang isa lamang itong lumang dekorasyon. Ngunit eksaktong 12:00. Napahinto siya dahil nagring ito. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Walang tao at muling tumunog ang telepono. Mas malakas at mas malinaw. Parang may nagmamadaling sumagot. Tumayo ang mga balahibo niya sa kanyang batok. Lumabas siya ng records room. Nakita niya ang matandang gwardya na biglang namutla. "Narinig mo rin yon?" Mahinang tanong ng gwardya. "Opo, bakit po tumutunog yan?" Matagal na hindi nakasagot ang matanda. Pagkaraan ng ilang segundo ay mahina niyang sinabi, "Anak, mahigit 10 taon na naputol ang linya ng teleponong yan." Parang biglang lumamig ang buong gusali at hindi na makagalaw si Marco. Ngunit patuloy pa rin ang pagring. Paulit-ulit at parang may desperadong naghihintay sa kabilang linya. "Huwag mong sasagutin," mariig sabi ng gwardya. Hinding-hindi. Ngunit habang nakatitig si Marco sa telepono, ay biglang tumigil ang pagring. Natahimik ang buong opisina. Akala niya ay tapos na. Hanggang sa unti-unting umangat ang headset. Mag-isa, walang humahawak at dahan-dahan. Parang may hindi nakikitang tao na nag-aabot nito sa kanya. Hindi na siya makahinga. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo at pagkatapos ay may narinig siyang mahinang bulong. Hindi mula sa telepono, kundi mula sa kanyang likuran. "Pakisagot." Napapikit siya sa takot. Napalingon siya. Ngunit walang tao sa paligid. Muli na namang tumunog ang telepono. Mas mabilis, mas malakas, at mas desperado na. Hindi na niya mapigilang lumapit. Parang may kung anong puwersang humihila sa kanya. Unti-unti niyang inangat ang headset. Nanginginig ang kanyang kamay. "Hello?" Sa unang 5 segundo, walang narinig. Pagkatapos ay may mahinang paghinga. Parang isang batang umiiyak habang pilit na humihinga. Kasunod noon ay mahina ngunit malinaw na tinig ng isang batang babae. "Mama, ang dilim, ang init." Huminto ito. Kasunod ang tunog na parang nagliliyab na ang apoy. May mga taong nagsisigawan, may mga bumabaksak na kahoy, at sa pinakadulo ng tawag ay may isang malakas na sigaw ng bata. Isang sigaw na puno ng sakit. Napakalakas hanggang sa biglang tumahimik. Tuluyang naputol ang linya. Ngunit bago niya maibaba ang headset, may malamig na hiningang dumampi sa kanyang kanang tenga at isang pabulong na tinig na nagsasabing, "Nakita na kita." Dahang-dahang napalingon si Marco at sa refleksyon ng salamin sa kabilang dulo ng opisina ay may nakatayong batang babae. Sunog ang kalahati ng kanyang mukha. Basang-basa ng luha ang kabilang pisngi nito. At sa kanyang maliit na kamay, may hawak siyang isa pang lumang telepono. Ngunit paglingon ni Marco ay wala ng tao. Tanging ang mahinang pagtulo lamang ng tubig at ang lumang telepono na muli na namang magsimulang tumunog.
Simula nga noon ay hindi na muling sinagot ni Marco ang tawag kahit paulit-ulit na nagriring ang telepono. Dahil natakot na siya na baka magpakitang muli ang batang sunog ang mukha.